Magandang umaga. Tagal ko na hindi nag-preach eh. Siguro last time ko nag-preach mga 15 years ago. Sa jokes meron na once pero parang may 20 years na ata eh. Ilan years na ba tayo dito? Ilan years na? 20 pa lang? O di sa mga 17 years siguro. Last time ko nag-preach dito. Ewan ko ba, ba't ako napa-oo ni pastor eh. Pero buti na lang, today ako. Next month, si Brother Andy. Ah! Amen? Tama ba? Sino po last time nag-preach ako, nandito na? Hindi, kayo po, dyan na kayo. Oh, 1, 2, 3. Oh, 4. Oh, 4 lang ah. Kayo ba, dito ka na lang? First time, first time. Yun na mo ah. Kaya ngayon, brother, sobrang tagal na eh. No? May reason din naman ba't ayaw ko mag-preach. Kasi hindi ako magaling. First. Second, may second. Maraming nag-a-apply ng pastor, di ba? Dapat sila tinetrain, hindi ako. Di ba? Yan. Nahirapan ako dito sa taas. Parang gusto ko sa baba eh. Pero anyways, Brother Andy, wag kang matutulog ha. Makikita kita. Sige po, let's start. This is the person who made $2.7 billion a year. He made the book of Proverbs. He married 700 wives, 300 concubines. Everybody knows him. Do we know him? Yes. Si Solomon, di ba? Si King Solomon. When he wrote the book of Proverbs, tagal na ako nagbabasa ng Bible eh. But I never touched yung Ecclesiastes. Binasa ko, dinaanan ko, hindi ko maintindihan lagi. Hindi ko maintindihan. Then one day, last year, basahin ko nga yung bakit ganun siya magsalita. Kasi after Proverbs talks about success in life eh. When you follow God, do this, trust in God, fear God, teaches us how to find our wives, di ba? Yung maging asawa natin, marami siyang katuruan na maganda. Pero after nung book na yon, when you go to Ecclesiastes, parang, ang gulo naman. Hindi mo maintindihan. Ako hindi ko maintindihan, pero tinutuloy ko lang. Just because, sabi ni pastor, magbasa ka ng Bible. Every day, 2 chapters, 3 chapters. Niraraos ko lang, tinatapos ko. Until last year, when I read it, sabi ko, basahin ko nga history nitong librong ito. Ba't ganun ang style niya magsalita? Eh yung pala, nag-backslide siya. Hindi siya yung nag-backslide siya, totally nag-backslide siya. Paano ba nangyari yon? When God told the Israelites, do not intermarry. Huwag ka mag-asawa ng ibang lahi. Kasi mapapahama ka dyan, sasamba ka sa Diyos-Diyosan, at iba-iba pa. Pa-follow ka na ng style nila. Pero, ginawa niya eh. Pero wala siya magawa nung time na yon. Kasi part of geopolitics yun eh. Hindi ba ngayon pag sinasabing geopolitics, parang kampi-kampi ng mga bansa. US, Israel, di ba? Yung China naman, Russia, Iran. Geopolitics eh. Pero yung dati, yung panahon, pag tayo magkasangga, yung anak ko bibigay ko sa'yo. Pakasalan mo yung anak ko. Eh wala naman siyang choice eh. Pinakasalan niya. Ang daming kinasal niya, dami. Umabot nga ng 700. Amen? Kaya dahil hindi naman siya biglang tomorrow, one day, biglang sinabi niya, babackslide na ako. Hindi na ako maniniwala kay Lord. Ayoko na. Hindi naman siya ganun eh. Minsan kasi yung babae, maybe one of the wives, sabi niya, samahan mo naman ako. Sasamba ako sa Diyos namin. Kasi, pag inisip natin, maliit na bagay yun eh. Sa lalaki, maliit lang na bagay yun eh. O, bigyan kita example.
Di ba, wives natin, minsan hihiling sa atin, samahan mo ko dito. Wag na, ayoko sumama. Sige na, samahan mo. Di ba, sasabihin natin, si Pastora Joan, sabi niya kay B-Boy, kain tayo dito. Ayoko dyan, ayoko dyan. Sige na, samahan mo ako. Sige na nga, isang beses. Sige, pagbibigyan kita. One time. Di ganun din ginawa nung babae, isang wife niya, kay Solomon. Kulit siya ng kulit. Sige na, sige na. Samahan mo lang ako. Mag-ano ka lang, mag-incest ka lang, magaganyan-ganyan ka lang. Pinagbigyan niya isa. Yung iba ba, hindi ba niya pagbibigyan? Dami. 700 yun eh. Malit lang na bagay little things. Malaking ano niyan eh. Nako-compromise ka na eh. Dahan-dahan, nakakalimutan mo na tumatalikod ka na pala kay Lord. Ganon yung nangyari sa kanya. So when you read the book, when you understand Solomon, he totally nag-backslide na siya eh. Kaya tingin niya sa mundo, na sumikat siya sa face na meaningless. Walang kakwenta-kwenta, walang katuturan, lahat wala. Useless. Walang kwenta. Kakasabi ko lang to sa nanay ko eh. Kasi hinahatid ko siya sa Magnolia. Meron siya kinikwento sa akin, alam mo, si ganito, ang yaman-yaman. Ganon-ganon siya, no? May sa bahay sila, sa Forbes nakatira. Mga anak niya nag-asawa. Syempre mayaman. Di, binigyan din ng isang bahay sa Forbes. Di ba? Sa atin, wow, ang tindi, ang galing. Kawawa naman yung nanay. Nung namatay yung asawa, mag-isa na lang din. Mansion, 1 hectare sa Forbes, titira na lang daw sa condo nila. Mami, wala ka kwenta-kwenta yan. Meaningless yung buhay niya. Lahat na sa kanila na tapos ganyan. Di ba? Parang yung anak mo, lahat walang kukuha sa'yo. Di ba? Ganon din si King Solomon. Yung talagang na-realize niya, nung naka-backslide na siya, wala na siyang Diyos. Hindi, kasi ganito yun eh. Yung backslide, yung iba yun eh. Yung totally, you turn away from the Lord. Hindi siya yung parang sa mo, minsan, gawa ng konting kasalanan dito, gawa ng kasalanan dito. Hindi ganun eh. Pag sinabing backslide, you turn away from God. Okay? So nawala na, doon niya nakikita lahat. Can we read first Ecclesiastes chapter 1, 1 to 13? One to 11. Amen? Sige po. Sa verse 2, it starts, meaningless, says the teacher. Teacher is King Solomon.
Utterly meaningless. Everything is meaningless. Pag tinagalog, walang kwenta. Lahat na lang ganun. Because, bakit niya nasabi po ito? Lahat nagawa na niya eh. Lahat meron siya. Lahat natikman niya. Lahat ng sarap nakuha niya. Lahat ng gusto niyang gawin, nagawa niya. Amen? Pero iniisip niya, walang silbi. Bakit walang silbi? Pinaganda mo lahat, inaayos mo lahat, ginawa mo yung temple, ginawa mo yung palace, ginawa mo yung mga park, lahat ng tubig, yung mga wells, ginawa mo, lahat na ginawa mo. Lahat ng hirap ko mapupunta lang sa iba. Amen? Ganon din tayo mag-isip, di ba? Tama? Ganon din tayo mag-isip eh. Alam mo, di ako marunong talaga. Old school eh. Nakakainis. Hindi kaya ko. Pero, nakakalimutan ko magpindot eh. Nakakainis. Oh, saan ba? Ito, taas. What do people gain from all their labors at which they toil under the sun? Itong preaching na ito, marami akong bibigay na examples, illustrations, para lalo nyo pong maintindihan. Sinabi niya dito, what do people gain from all their labors? Ano bang mapapala ng tao? Ginawa niya ng lahat, yung hirap niya ginawa ng lahat. Mapupunta lang sa iba. Meron akong isang ito marami akong kwento dito, true to life story. Taga Lucena. Nakikinig ka talaga, brother, auntie. Di ka... Okay, yan. Yung taga Lucena, di ba Chinese? Mahilig sa hardware eh. Favorite ng Chinese na business, hardware. Nag-upisa sila sa maliit hanggang lumaki. Hindi siya talagang yung dad, yung pinakatatay, workaholic. Workaholic siya. Pumapasok siya from 7 to 7. Sunday to Sunday. Grabe, di ba? Lumaki talaga sila. Pati mga anak nung nag-graduate na, nagtrabaho rin doon. Ganun din talagang pinapagalitan niya pag hindi pumapasok o malate. Basta talagang todo. Talagang gusto niya yung talagang he wants success para ma-achieve yung success. Nung the day na may sakit na siya, yung tatay, sa hospital na, mamamatay na, di lahat nung anak nandun na, di ba, papaalam ka na eh, di ba? Di ba normal yun? Nakapikit siya, nung pagdilat daw, sabi nung nanay, si nandito na, si nandito, si papa, si nandyan na. Sabi nung tatay, sino bantay tindahan? Mamamatay na yun yung pang sinabi. Talagang negosyo. Pero maraming Chinese ganun eh. Maraming Chinese ganun. Nung namatay na siya, nung nag-usap-usap yung mga anak, anong gagawin, binenta nila eh. Pati lupa, lahat binenta na nila. Kaya meaningless eh. Pinaghirapan mo, binigay mo lahat yung lakas mo, lahat. Ibebenta lang pala. Meron din ako uncle ganun eh. Uncle ko mismo. Nung nasa deathbed na siya, mamamatay na, sabi niya, gusto ko pang mabuhay. Alam niyo bakit? Kasi hindi ko pa naaayos yun sa mga apo ko eh. Kulang pa yung income niya, hindi pa umaabot sa mga apo niya. Di ba? Pangalawang story. Ito pangalawang story, true to life. Itong family na to, napakadaming building sa Makati. Yung anak naman, nakausap ko lang. Kasi yung pinsan ko, tsaka siya, magbarkada. College pa lang sila. O kakagraduate lang. Basta bata pa kami noon, bata pa rin. Young. Sabi niya doon sa, malaki business nila talagang malaki. Sabi nung anak, nagkikwentuhan kami, alam mo, pag nawala na yung tatay ko, bebenta ko lahat to.
Eh, nandun yung tatay. Sabi nung tatay, Uy, huwag kang ganyan magsalita. Alam mo ba, dugot pawis to. Talagang hinihiwa mo ko ngayon. Parang sakit daw na puso niya, hinihiwa daw siya. Pero kita mo yung life, yung pananaw, di ba? Pag hindi ka, ganun, yun ang lagi mong iniisip eh. Na magiging meaningless lahat, walang kwenta kapag wala ka sa Diyos. Amen? Meron pa. Isa pa. Kasi iniisip mo, ako naman. Galing lang ako ng China eh. Nandun kami sa fair. Nagagandahan ako dun sa gamit namin. Kasi show eh, di ba? Nag-shoot out kami. Yung pinaka-head ng isang company, nakatabi ko. Sabi ko, nagkikwentuhan kami, sineshare ko yung ideas ko, ganyan. Pero sinabi ko, wala eh. Hindi ko na ata kaya ito. Tsaka, di man ako makikinabang dito eh. Siyempre, minsan pumapasok kaya ako nga gusto tong book eh, kasi it's normal eh. It's us. It's for us. Okay? Pero, meron siyang sinabi na nag-touch sa akin. Nakaganon kami. Sabi niya, Raymond, do it for the next generation. Oo nga, no. Malaking bagay yun. Di ba? Malaking bagay, di ba? Kaya ganon. Kaya yung time na you have to understand, si Solomon, when he said, meaningless, talagang para sa kanya, sa mata niya, walang kwenta lahat. Kasi pinaghirapan mo, ibibigay mo rin sa ibang tao eh. You cannot hold on to it forever. Right? Lahat ng akala natin, kaya natin hawakan forever, pero hindi. Amen? Sabi dito, generations come and generations go. But the earth remains forever. The sun rises and the sun sets, hurries back to where it rises. The wind blows to the south, turns to the north, round and round it goes, ever returning to its course. Sabi niya, dito, generations come, generations go. People die. You have to give it up. Yan ang great equalizer. Mayaman, mahirap, sikat, hindi sikat, mataba, payat, lahat mamamatay. Maganda o pangit, mamamatay din. Kaya ganun. Every day, ibig sabihin, the earth remains, kahit ikaw wala na, yung earth nandyan pa. Hindi mawawala. Okay? All streams flow into the sea, yet the sea is never full. To the place the streams come from, then they return again. All things are wearisome, more than one can say. I never had enough of seeing, nor the ear its fill of hearing. Ito yung verse na nagsasabi, it's never enough. Right? Kasi, but yung lahat ng ilog, lahat pupunta ng dagat, pero hindi napupuno yung dagat. Parang tayo. This is like humans. Pag sa human being, sa atin, ang ibig sabihin nito, today, heart natin, today we make 5,000 pesos. Gusto natin, tomorrow, we make 10,000. Yung 10,000, gusto natin kumita ng 100,000. Yung 100,000, gusto pa rin natin kumita ng 1 million. Maging 10 million, walang katapusan. Di ba? Walang katapusan. It's never full. Hindi tayo, walang katapusan yung gusto natin. Amen? Pati yung mata natin, gusto natin lagi makakita ng mas maganda pa. Pupunta tayo ng ibang country, mas maganda pa. Paganda na paganda gusto natin makita. Nor the earth, pati yung
yung ears natin, yung mga chismis. Ano pa, di ba? Pag nagkukwentuhan kami ng pinsan ko, ano pa, Ferdinand? Ano pang chismis na bago? Wala, magkwento ko nga. Di ba? Walang katapusan din eh. So next, what has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Is there anything of which one can say, look, this is something new? It was here yesterday, already long ago. It was here before our time. Wala naman na inventong bago. Na bago lang yung itsura. Di ba dati nagsusulat tayo ng letter by hand? Ngayon, naging email lang, pero it's still a form of communication. Nothing changed. We leave message. Ganun din naman, sinusulat din natin dati. Ngayon, dati pa nung panahon pa nila Adam and Eve pa siguro, meron na silang notes eh. Nagsasabi na sila, anong gagawin natin? O di ba nagko-communicate sila? Ganun din yun eh. Wala naman na bago, napadali lang. Pero yung tawag pa rin doon, communication. Amen? No one remembers the former generation, even those yet to come. Meron pala dito eh. Di nga sanay old school eh. Oo nga no. Shit naman. Lingon ako ng lingon. Will not be remembered by those who follow them. No one remembers. Kahit ano pang ginawa mo dati, sumikat ka, marami kang na-accomplish, next generation, hindi ka na rin kilala. Amen? So, ano pa? Meaningless eh. Trabaho ka ng trabaho daw. Gusto niya sabihin ni Solomon, work ka ng work, wala rin mangyayari sa buhay mo eh. Di ba? Hindi ka rin maalala. Amen? Next, chasing after the wind. Expending all your energy, time, and life on something that will never satisfy you. Never last. Never give you the meaning you're looking for. Chasing after the wind. Let's read the verse. I denied myself nothing my eyes desire. I refused my heart no pleasure. My heart took delight in all my labor, and this was the reward for all my toil. When I surveyed all that my hands had done, and what that I toiled to achieve, everything was meaningless, a chasing after the wind. Nothing was gained under the sun. Sinasabi dito, lahat ng gusto niya, nakuha niya. Lahat eh. Lahat ng girls, gusto niya na maganda. Sasabihin lang niya, akin na yan ha. Akin yun. Akin na yan. Puro akin. Kasi nga, king naman siya eh. He gets everything he wants eh. Right? I refuse my heart no. Lahat na lang, hindi pwedeng hindi ko makuha. Pero para sa kanya, chasing after the wind. Ibig sabihin, hinahabol mo yung hangin. Kala mo, pag nakuha mo na, happy ka na. Pag sa buhay natin, ito yun eh, nagsinasacrifice natin yung health natin, yung family natin, trabaho tayo ng trabaho. Yun ang mga nakikita kasi ni Solomon, yung mga tao ganun eh. Sinasacrifice nila lahat. Meron akong kilala eh, OFW. OFW. Kaibigan ko to. Pag sa isang 10 years, umuwi lang siya 2 times, 3 times. Talagang work siya talaga, umabot siya ng mataas na posisyon. Yung bahay niya, napundar niya yung magandang bahay niya. Magandang bahay. Kotse. Pero after 20 years, 30 years of work, hindi niya kilala anak niya eh. Pati asawa niya, di na rin niya kilala. Napunta na sa iba. Di ba? Para ano pa? Habol ka ng habol, gusto mo, sinacrifice mo na lahat para ma-achieve mo. Pero, what for? Kung lahat naman ay wasak. Amen? Wasak din yung family mo, hindi ka kilala, hindi ka kinakausap. Nakukuha nila yung pera mo, pero hindi ka nila kinakausap. Hindi kayo close. Amen?
Dito din, yung uncle ko, si STK, ano siya magaling na tao siya. Siya yung lagi ako pinapagalitan. May isang time na lagi siya pupunta sa amin, lagi niya akong pinapagalitan. Sabi niya lagi, lumaban ka. Sabi ko, mahirap ganun kami mag-usap lumaban ka. You will be left behind. Gusto mo ba ma-left behind? Gusto mo ba mga kaklase mo, kasabayan mo, umasenso na, ikaw hindi? Gusto ko naman laging problema yung buhay ko Nagsisharean kami, pero habang sinisharean niya ako, pinapagalitan niya ako. Kasi magaling na tao siya Pero one day, tinamaan siya ng cancer. Siya rin, sinacrifice din niya yung buhay niya. Stress na stress siya, sigarilyo siya ng sigarilyo. Basta ganun yung lifestyle niya Hindi siya natutulog. Lumalaban talaga siya. Until one day, nagka-cancer siya. Tinawag niya ako isang beses. Sabi niya sa akin, Raymond, lahat na ito, lamang kwenta Sabi niya, lahat ito, walang kwenta. Pinaghirapan ko lahat ito, walang kwenta lahat. Kita mo? You're chasing after the wind. Hindi, something na hindi mo naman, hindi mo mahahawakan talaga Hangin lang yan Parang ito, kasal. Di ba tao, ano-anong ginagawa? Prepare na prepare. Hanggang lahat ginastos na nila, lahat meeting, hanggang isang araw, wedding, next day, tapos na. Wala ka naman ma-achieve dun Pinaghirapan mo, tapos isang araw lang, wala na. Parang ganun din to. Naghirap ka, sacrifice ka, tapos wala lang, tapos na. Amen? Na-experience ko din to, isa. Kala ko magiging masaya ako Kasi nung nakaya ko nang bumili ng Rolex, bumili na ako. Feeling ko happy na ako Pag naabot ko yan, magiging happy ako. Ginamit ko lang ng 2 araw Hindi ko na ginagamit Sabi ng misis ko, may attend kami kasal, suotin mo na yung Rolex mo, kailan pa gagamitin? Naka-polo naman tayo naka-long sleeves, hindi rin naman makikita di wala rin silbi. Di ba? Meaningless Walang kwenta naman Pinsan ko nga, ang relo niya, isang suitcase Ilan ba kaya niyang gamitin sa isang araw? Di ba? Lahat nasa kanya na Lahat ng kotse, nasa kanya na. Anong kwenta? Isa lang naman kaya mong gamitin Amen? Pero si Solomon, meron din naman siya nakitang maganda. Finally, Solomon found something good. Joy is not found in achieving more. Joy is found in what God has given you. Amen? Basahin natin Ecclesiastes 5:18-20. This is what I have observed to be good, that it is appropriate for a person to drink and to find satisfaction in their toilsome labor under the sun during the few days of life God has given them, for this is their lot. Moreover, when God gives someone wealth and possession and ability to enjoy them, to accept their lot and be happy in their toil, this is the gift of God. They seldom reflect on the days of their life because God keeps them occupied with gladness of heart. Gusto sabihin ni Solomon dito, it's okay to enjoy life also. He sees people enjoying, pinaghirapan nila, ine-enjoy nila. Lumalabas sila, kasama family nila, kumakain sila sa labas, nag-a-abroad sila, whatever. Kung ano man ang naisip nyo, kasama mo yung family mo, masaya yun. Mas mahirap yung mag-isa ka. Wala kang kasama. Meron din akong kaibigan Nag-abroad din. 10 years lang siya nag-abroad. Sabi niya sa akin,
Hinabol ko lang yung ano ko, pambayad ko sa bahay. Hinabol ko lang yung matrikula ng anak ko. Tapos umuwi na ako. Okay na yun sa akin. Sabi ko, lugi ka. Bakit ako lugi? Malakas ka pa eh. Sabi ko, malakas ka pa eh. Marami ka bang kikitain? Ginanong ko siya. Mahirap mag-isa sa abroad. Ayoko nun. Dito na lang ako. Masaya pa ako. Amen? Kaya ito may taong wise eh. Meron na kakilala, taga Cebu, customer ko eh. Si Alberca. Siya naging, mataas na talaga ranko niya. Talagang meron siyang goal. Hinahabol lang niya yung goal. Finish. Hindi siya yung hinayaan niyang tumanda siya, nandun pa. Hanggang mamatay. Hanggang 60 na siya, tsaka babalik. Hindi siya ganoon. Sabi niya, maybe gusto ko magkaroon ng sound system. Dapat makaipon naman ng 1M. Pag nakaipon na siya ng 1M, pupunta na sa tindahan namin yun. Makikipagkwentuhan na sa akin. Oh, sir, bibili na ako ng gamit. O, di, bili. Tapos tatawag sa akin, Raymond, kailangan ko pa ng ganito eh. Kailangan ko pa ng ganito. Magkano abutin ng ganyan? Mga 700,000. Sige, itatrabaho ko yan. Mamaya nakita mo, sumakay na naman siya. 4 months, balik na siya ulit. May pambili na ulit siya. Tuwan-tuwa siya, bibili na naman siya. Gina mo, may joy siya eh. Yung ginagawa niya with joy. Di ba? Gusto niya, kasama pa rin niya yung family niya. Hindi siya yung nawala na sa family niya, yung out of sync na, totally wala na. Ganun siya. Kaya ang galing niya. Nakita ko sa kanya, he's a very successful guy. Even today, naging ano na ata siya, consul na ata ngayon ng Cebu. Somewhere, something like that. Kasi magaling siya eh. This, sinasabi ng Diyos, it's a gift of God for us to enjoy life also. Hindi pwede yung puro tipid. Puro tipid. Minsan nga mama ko, mahal eh. Huwag na tipid ng tipid, nakakainis. Ito nga, pinsan ko nga matalino eh. Alam mo, matalino yung pinsan ko na sa likod eh. Kasi pag napupunta kami ng abroad, sa kakatipid nung kasama namin Indonesian, like kami nag-LRT. Naka 10 years na kami pupunta ng China. Sabi nito, nakakainis to eh. Ang tatanda na natin, nagtitrend pa tayo. Tapos yung pala, mura lang pala. Ang ingot-ingot namin. Yung nagtyaga-tyaga kami, nakakalakad ng LRT, bababa ka, aakit ka, sasakay ka, lilipat ka naman. 10 RMB yun eh. 10 ba? O 5 RMB. 5 RMB ata o 10 RMB. So mga parang 80 pesos. Yung pala pag nag-taxi ka, 25 RMB lang, parang 100, less 200 pesos. Ilang kami? Puro tipid eh. Di ba? Puro tipid. Kaya matalino tong pinsan ko eh. Dahil sa kanya, natuto kami mag-taxi na. Next. So it's okay to enjoy life, okay? Okay. Dahil tinapos ko na ito eh. Yan. Ito naman yung realities of life. Realities of life. Injustice. In leadership. Yung habit ko, tumingin dito. Injustice in leadership. There is an evil I've seen under the sun, the sort of error that arises from a ruler. Fools are put in many high positions, while the rich occupy the low ones. Yung rich hindi ibig sabihin mayaman. Ito yung rich in ability, capability, experience. Yan. I have seen slaves on horseback while princes go on foot like slaves. Yung fools in many high places, marami naman talaga. Hindi natin alam ba't natin lagi naboboto yung mga fools. Hindi ninanakawan na tayo, yung pa rin binoboto natin. After 4 years, yun ulit, iba naman mukha, pero yun din, crocodile din. Di ba? Hindi naman.
Maybe not all, maybe 1% hindi. Pero most are. Di ba? Yun ang sinasabi niya. Ba't hindi tayo nakakakuha ng maayos? Tapos yung mga maayos, empleyado sa ilalim. Mga magagaling magtrabaho, mga engineer, mga planner, magagaling. Pero bakit hindi tayo ba't sila ang nasa ilalim, pero yung mga loko nasa taas? This is di ba? Para talagang injustice. Bagay na bagay nga sa Pilipinas ito eh. Saan ka nakakitang bagay na bagay, ugmang-ugma? Parang ginawa ng Lord yung Bible para sa Pilipinas. Di ba? Saan na ba ako dito? Ito, ako din to eh. Mapakita ko sa inyo, ito yung, I've seen slaves on horseback, prince on foot like slaves. Ang sinasabi dito, yung slave, hindi naman slave eh, yung hindi marunong, yung hindi maabilidad. Ako yun eh. Pero mga kasama ko, magagaling. Okay? Marami kasing tao, ang gustong palabasin nito, bakit yung magagaling na tao or mga Christians na lang nasa baba? Pero yung mga boss, mga unbeliever. Kailan ba tayo magiging yung Christians ang nasa taas? Ba't lagi Christians timid, laging mahiyain, lagi na lang parang yung tahimik. Dapat marami tayong parang si Cayetano, laban ng laban. Kulang tayo sa ganun eh. Amen? Unfair suffering. There is something else meaningless that occurs on earth. The righteous who get what the wicked deserve, and the wicked who get what the righteous deserve. This too, I say, is meaningless. Meron akong experience dito eh. Taga-church eh. Yung dati namin church, yung TLH. Yung member din nagkikwento sa akin. Kaibigan daw nila, congressman something. Nakalimutan ko na tuloy yung name. Congressman. Kilala siya sa Crocs din. Ang bait niya, talaga mabait. Ay, sir, napakabait, sabi sa akin. Brother, ang bait. Kasi pag may kailangan kami, lalapit kami sa kanya, tutulungan niya kami. Oh, talaga? Saan galing yung tulong niya sa inyo? Ay, hindi, basta mabait siya. O, kita mo tingnan mo yun tingnan mo dito, diba? Yung sinabi niya dito yun eh. The wicked who get what the righteous deserve. Biro mo, hero, naging hero pa siya. Yung congressman para sa mata ng tao. Kasi tinulungan siya. Tapos meron yung taong deserving. Isang empleyado. Working hard. 8 hours, 10 hours a day. Lumalaban. Sarili niyang anak, hindi niya mapaaral ng school. Nagkasakit siya, hindi niya mapagamot sarili niya. Di ba? Yun yung righteous na hindi niya nakukuha what he deserves. This is meaningless eh. Para sa kanya, ano ba to? Ba't ganito yung mundo? Amen? Isa pa dito, yung lumaban yung uncle ko, mayor, sa Quezon. Nilaban niya. Talagang 2 years pinaglaban niya. Kani-kani na siya humihingi sa ibang family namin na kailangan namin ng water pump. Ay, ilang kailangan mo? Sabi ng mga uncle, mga isang container. Binilahan sila ng isang container na dinala sa Candelaria, Quezon.
eleksyon eh. Di bigay siya ng bigay, bigay ng bigay. Sunod naman, ano pang kailangan mo? Kailangan daw ng mga taga Quezon bicycle. Binigyan din ng isang daan o 200 na bisikleta para pamigay lang. Di gawa ng programa, pakain ng pakain. Yung kalaban niya, weteng Lord. Di meeting na sila ng meeting sa bahay. Meeting ng meeting. Nung malapit na election 1 week before, dito yung umaga may meeting eh. Pagbuti niya sa meeting, wala na yung mga tao niya. Nabayaran na lahat. Di ba? Sana magkaroon na rin tayo, kahit uncle ko yun, kahit minsan naiinis ako sa kanya. Para sa akin, righteous pa rin siya kasi godly siya, pastor siya. Let's see. Di ba? Pero tingnan mo, lumaban siya, pinaghirapan niya, yung wedding Lord, siyempre, maraming pera. Sige, bigay. O nung election, landslide. Di ba? Ito yung righteous na you don't deserve this. Wickedness. Di ba? You don't deserve it. Di ba? Yun yung mga examples na pinapakita ko sa inyo na sinasabi ni Solomon, yung meaningless na buhay. The forgotten hero. There was once a small city with only a few people, and a powerful king came against it, surrounded it, and built a huge siege works against it. Now there lived in the city a man poor but wise, and he saved the city by his wisdom, but nobody remembered that poor man. Paano ba balik? This is very simple. Yung tumulong, mababang tao, hindi na na-acknowledge. Di ba marami tayo sa office natin, yung mga corporate lalo, nagbigay ka ng suggestion, yung manager, uy, maganda yung sinabi mo ah. Dinala niya sa taas. Siya tuloy na promote. Yun na sa ilalim, doon pa rin sa ilalim. Di ba? Ano yan eh? The forgotten hero. Ano to eh? Sistema ng palakasan. Nakikita din to ni Solomon. Dati pa may ganun na palakasan. Kung sino mas malapit kay ganito, siya ay napopromote kahit wala siyang alam. Amen? Let me conclude. Solomon's reflection journey. He has money. He has all the pleasures in life. Successful, fame, wisdom. For him, all is meaningless. You know why? Wala siyang Diyos eh. Pag wala kang Diyos, meaningless. Kasi ang pananaw mo maikli eh. Ito lang pananaw mo eh. Yung buhay natin, eternity. Forever. Life natin. Pero nakikita niya, puro maikli. Minsan nakikita natin yung tao dumadaan sa pagsubok, nagko-comment tayo na maybe something's wrong with him. Pero minsan hindi natin akalam na trials lang pala niya yun. Pero nagko-comment na tayo na walang kwenta to. Di ba? Why did Solomon write this Ecclesiastes? To warn you that life without God is meaningless. Dito, nagmuni talaga siya, nag-isip siya. Iba yung tao nag-isip ng malalim pag matanda na siya. Kasi pag bata ka, iba yung iniisip mo. Pag matanda ka na, malalim yung iniisip mo. So he conclude. Sa kakaisip niya, na-remember niya yung buhay niya before at today. Yung pagiging, before, nung malapit siya sa Diyos, and then nag-backslide siya. Ang tagal niyang iniisip, ito yung kinongclude niya, fear God. Keep His commandments, for this is the whole duty of man. This verse, this conclusion, ano siya eh, parang it made me
made me feel na this is the most important words in the Bible. Kasi yung mga sinabi niya, yung buong Ecclesiastes, parang for the common man. Hindi siya yung, hindi siya, yung experience niya, hindi naman siya super apostle, hindi siya kagaya nila Paul, nila Matthew, ganyan, nila Mark. Talagang lahat ng sinulat, lahat puro maganda. Right? Lahat ng mga prophets, lahat sinulat nila magaganda. Si Solomon, nasulat niya his good side and bad side. Parang common sa atin lahat. Nung nabasa ko itong fear God and keep His command, nasabi ko pa sa pastor, alam mo, na-discover ko na ang pinaka-importanting salita sa Bible. Ano? Sabi ng pastor. Fear God and keep His commandments. Duty natin lahat yan. For us to be successful in life, we need to fear God. Amen? Pero I have to shift gear. Shift gear lang ako. Patapos na ako. Something greater than Solomon is here. Something greater. Solomon built the temple. Jesus is the temple. Solomon offered sacrifices sa temple. Jesus is the ultimate sacrifice. Solomon gave wisdom. He wrote the Proverbs. Jesus is wisdom. Solomon showed us emptiness of life without God. Jesus says, I came that you may have life and have it abundantly. Amen? Maraming salamat po. No more. Hallelujah. Thank you po, Lord. Paki-flash niyo yung last slide niya. Thank you po, Lord. Hallelujah. When we are with Jesus, everything becomes meaningful. I love this. I love this. Siguro ngayon, alam niyo na kung bakit napakatagal na nung huling preaching ni Pastor, uy, sir, ni Brother Raymond. Kasi, pag nag-preach siya, buong chapter eh. Yung huling, yung slide before this is actually one verse shy. So kinuha niya simula chapter 1 na Ecclesiastes hanggang chapter 12, verse 13. Verse 13 yung huli niyang pinakita. But maraming salamat, Brother Raymond. I love this. I love these two sentences here. When we are with Jesus, everything becomes meaningful. Because, gusto po maunawanin niyo, si Solomon, nung nagsasalita siya dito, he's coming from a position of success. Siya yung taong successful. Sa maraming pagkakataon, yung definition ng tao of being successful. Kasi iba-iba po yung definition ng success. Magkaroon ka lang, ibang tao, magkaroon na kailangan malaking bahay, kailangan may maraming kotse, yun yung success para sa kanila. Meron naman tao, makakain lang 3 beses sa isang araw, success na yun. Iba-iba po kasi yung, malaki po yung itsura ng success ng isang tao sa ibang tao. Malayo po yung gap na yun. Because success, yung iba, gusto maging healthy lang. Walang maintenance. Successful. Yun yung success sa kanila. Iba-iba po eh, success. I want you to understand, when Solomon wrote this, he came from that position. He is successful sa mata nating common na tao. Ganoon. Kumbaga, nagsulat siya, nag-isip siya nung panahon na nakarating na siya. Sa marami po sa atin, gusto pa lang natin makarating. Yung iba sa atin, bata, yung iba sa atin, matanda. Pero lahat tayo gusto nating makarating. Lahat po ba tayo gusto nating makarating? No,
ayaw niyong dumating. Siyempre lahat tayo gusto natin dumating. Huwag mauna. Hindi mauna. Gusto nating makarating. When the essence of it all, batid, kung nasa ang aspeto ka ng buhay mo, ito yung kailangan natin. Si Jesus. Whether papunta ka pa lang, o pabalik ka na, nakarating ka na ba, o sumuko ka na, parang wala na, hindi na kaya. Hanggang dito lang yung kaya. Kung nasaan ka mang sitwasyon ng iyong buhay, ito po yung totoo. And this was exactly the same message that Solomon had. If you will look up Ecclesiastes chapter 12 verse 13, sobra pong dami ng translation ng Bible kept the words that Solomon, the same message, the same words was used. Fear God and obey His commandments. Look it up. Ecclesiastes 12:13. Iba-ibang translation ng Bible, it would always say, fear God and obey His commandments. Sa isang taong nakarating na, sa isang taong nag-backslide na din, yun pa rin yung conclusion niya. And this is something that should dig deep into our hearts. Tama si Kuya Raymond eh. Pag binasa mo yung Ecclesiastes, yan yung point of view ng isang tao na normal kagaya mo at kagaya ko. Maraming nakasulat sa Ecclesiastes yung actual na experience ng isang normal na tao. Kaya maraming tao makaka-relate dyan. Kaya ang daming aral niyan eh. Yung sinasabi niyang meaningless, ang buhay na walang Diyos, buhay na walang purpose, na kahit na ang yaman mo na pala, kung wala naman sa iyo yung Diyos, para saan na ngayon yung yaman? Masama ba yung yaman? Hindi po. Napakaganda nga po niya. Kaya nga sinabi kanina, doon sa chapter 5, enjoy. Enjoy it. Nag-overtime ka? Enjoy it. Nagsumikap ka? Enjoy life. Enjoy. It is a gift from God. Yun yung sinabi. It is a gift from God. Kagabi, Friday night, very rare Saturday night pala, no? It was a rare occasion. It was a rare occasion na kaming pamilya ay lumabas on a Saturday night. May pinuntahan kami. Nag-support tayo sa isang kapatiran. And then, we found ourselves na, sige, kain muna tayo, ganyan, etc. And then, we went on. Sabi nung anak ko, kasi ito sinasabi ko, si Zaza nagdibu, no? Nagdibu. So sabi ko, sinasabi ko to sa mga kaibigan ko, sa family ko, guys, medyo allergic muna ako gumastos ngayon, ha? Kasi mahal ng dibu, Medyo allergic muna ako gumastos. Wala mo ng libre-libre, wala mo ng extra gastos, kasi medyo mahal yung ating pinagdaanan. And then kagabi, kumain kami sa labas. Siyempre, yung lugar namin pinuntahan, walang Jolly Jeep. Sa mga nakakaalam ng Jolly Jeep, walang ganon. So, sa lugar na pinuntahan namin, so medyo expensive yung aming dinner. Sabi ni Zaza, sabi niya, meron bang nabago sa sitwasyon natin? Bakit gumagastos na tayo ngayon? Kasi sabi ko, allergic ako gumastos. Hindi ako gumagastos. Kung may maluluto ako sa bahay, nagluluto ako sa bahay. Ayokong pag nakakita ako ng Grab, nanginginig yung lamang ko. Ba't nag-order na naman? Ang dami pagkain dyan sa ref. Lutuin natin lahat yan. Meron pa kaming tikoy. Lutuin natin yung tikoy. April na So, pwede naman mag-enjoy. Pero the true joy is when we know that we have Jesus in our hearts. When you know that you're doing what God is asking you to do. Fear God, obey His commands. That's where the true joy comes from. That's when true fulfillment comes from.
fulfilled.